Gospel Reflection, alam naman natin ngayon, September 8, so Nativity of the Blessed Virgin Mary. Alam na natin yun. Alam na natin yun. Kung wala si Mama Mary, walang salvation na mangyayari. Kasi, hindi ipapanganak si Lord kung hindi dahil kay Mama Mary. For one reason only. Dahil si Mama Mary yung walang kasalanang mana. Ayan. Hindi pwedeng ipanganak si Lord sa ibang babae kasi sila may kasalanang mana. Si Lord, banal siya. So, hindi siya pwedeng mabahira ng kasalanan. So, yun. Theologically, yun. And, mag-iiba ako ng ibang because Mama Mary witnessed the most brutal torture. At ginawa yun sa kanyang pinakamamahal na anak. So, isipin nyo na lang ano yung sakit, ano yung hirap, emotionally at spiritually nakikita mo yung anak mo pinahihirapan. Walang kasalanan yun. Alam ni Mama Mary, walang kasalanan yung anak niya. Pero ang mahirap doon, yung isa sa kanyang 7 sorrows, yung hindi niya maunawaan kung bakit kailangan mangyari kay Lord yun. Hindi niya maunawaan bakit ganun magsalita si Lord. Di ba yung finding Jesus at the temple, yun. Bakit mo naman ito ginawa ng tatay mo sa amin? Pero yung mga sagot ni Lord, noong una hindi niya maintindihan. Not until after the Lord's resurrection. So yun lang, no? Kasi lahat ng tao may tumayong nanay. At yung sa akin, lahat ng tumayong nanay sa akin, yung naghubog ng pagkatao ko, lahat wala na. Kaya sa tuwing naalala ko yung birthday ni Mama Mary, sila yung naalala ko. Lalong-lalo na si Sina. Ayoko maging emotional, pero yung kung meron mang isang ugali si Mama Mary na nakita ko, yun nakita ko na sa taong nagpalaki sa akin. Yun. Dahil kahit anong gawin, may nanay ako. Pero hindi kasing yun. May nanay ako, pero hindi yung maramdaman ko na may nanay ako, naramdaman ko na with may yaya. Kasi, yung pangaral, disiplina. At ngayon ko lang naiintindihan yun. Kasi, meron siyang bigger responsibility. Kaya inaalagaan ko yung sarili ko ngayon. Dahil may isang matandang dalaga, ang tumandang dalaga para sa akin. Na parang si Mama Mary kay Lord. So, yun lang, hindi na ako magbibigay ng kahit na ano kasi alam naman lahat yun sa gospel. So, lahat naman tayo sa buhay may itinuturing na ina maliban pa dun sa ating tunay na o biological mother. So, yun na parang Mama Mary sa atin. So, Mama Mary, happy birthday po. At sana po i-adya nyo po ang mundo sa kung anumang kapahamakan na naghihintay dito. So, happy birthday po ulit and God bless. Hoping you bless the word. So, mali. Sorry po. So, yun lang po.